The Family Rosary Crusade invites you to join us in our Rosary campaign in memory of Father Patrick Payton. You can send in your rosaries and scapulars or pamphlets or novenas for our brothers and sisters in need to the Family Rosary Crusade, Pope Pius Catholic Center, UN Avenue, Manila. Help bring the Rosary back into every Filipino home. No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Kuya Bird in this week's edition of Once Upon a Saint. Nga pala ang gawain ng mga Girl Scouts of the Philippines and to honor God. Alam mo mga bata, ito ang pinaka-importanting gawain natin lahat sa buhay, to honor God. At ang ating mga santo at banal, yan din ang kanilang gawain. Siguro wala pa lang silang tatak ng mga GSP o Girl Scouts of the Philippines, pero yan din ang kanilang ginagawa. At ito ang nakilalang gawain ng ating santo para sa araw na ito. At isa ang santong tinatawagan natin pag masakit ang ating ngipin. Aray ko, sino kaya yun? Ano sa palagay nyo? Di ba kung minsan sumasakit ang ating ngipin? Diba, meron palang santo na pag masakit ang ngipin, tatawagan mo. Bueno mga bata, kung nais nating malaman ang kwento na ito, halina kayo at samahan ako sa ating paglalakbay sa ating Once Upon a Saint. Once upon a time, sa isang malayong lugar, at ito ay nasa bansa ng Ehipto, panahong 3rd century. Mga 250 simula ng isilang si Kristo. Sisimulan ko ang aking kwento sa bayan na yon na kung tawagin ay Alexandria sa Egypt. Kinaladkad ng kawal ang matandang si Marte. At nagmamakawang, wag, saan mo ko dadalhin? Kinaladkad siya at hinagis sa harapan ni Emperor Decius. Takot na takot ang matanda dahil alam niya kung ano ang gagawin sa kanya. At ang wika ng emperador, nalaman ko na ikaw ay isang Kristiyano. Dito sa aking bansa, ang lahat ng Kristiyano ay dapat na itatwa ang kanilang Panginoon na ang pangalan ay si Jesus. Halika! Tandaan. Itatatwa mo ba sa aking harapan si Kristo? Itatatwa! Huminga ng malalim at matanda at ang sinabi niya, hindi! Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Itatatwa mo ba sa aking harapan si Kristo? Tinitigan siya ng matanda, bagamat hirap na hirap, at dumudugo na ang mukha, sinabi niya, hindi! Dahil iisa lang ang aking Panginoon, si Jesus. Sinampal agad. Oh! At sinampal pa. At hindi niya namalayan, dumarating na ang kawal. May daladalang nagbabagang matutulis na metal. Huling pagkakataon, tanda. Itatatwa mo ba si Kristo? Nagdurugo ang mukha ng matanda, hirap na hirap. Subalit matatag ang kanyang sinabi, hindi! Tinusok ang kanyang mga mata! Nabulag ang matanda. Gabi, kumakatok, mabilis ang pagkatok. Apolonia, buksan mo ang pinto. Lumabas ang isa pang matandang babae, napakaganda niya. Mahaba ang buhok. At ang sabi ng matanda, ano ang nangyari? Ano ang nangyari sa kanya? Patay na siya. At umiyak silang dalawa. Si Apolonia, sa gitna ng gabi, walang ginawa kung hindi ipagdasal ang yumaong matanda. At si Apolonia, ang ating santa, sa buwan na ito,
Ano nga kaya ang kanyang tunay na kasaysayan at paano siyang naging santa na maaari nating tawagan pag tayo'y sumasakit ang ngipin? Mga bata, yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento tungkol sa totoong buhay at pakikipagsapalaran ni Santa Apollonia. Samantala, bago tayo tuluyan magpaalam, meron tayong pa-contest para naman sa ating mga tagapanood. At sa unang-unang makasasagot, ay padadalhan namin siya ng napakagandang poster na ito ni Joey Velasco, who, by the way, siya po ang gumawa ng statwa ni Father Peyton na kamakailan po ay in-unveil sa Atimas Island. At ito po, naku, hindi lamang yan. Maaari din padalhan namin kayo ng ganito mga posters o kaya yung kanyang popular na poster na ito. Hapag ng pag-ibig. Naku, napakaganda, mapapasayo kung masasagot mo ang aming katanungan. Ito ang tanong. Kailangan ikaw unang-unang makaka-text, magkakaroon ka nito. Alright? Ang katanungan po natin ay ganito. Kailangan din kompletong pangalan at address at edad. Okay? Pangalan, edad at address. Dapat kompleto po lahat yan. Kung si Father Robert Reyes ay tinatawag na running priest, si Father Patrick Peyton naman ay tinatawag na blank priest. Ayan, naku! Kung alam mo yung sagot, i-text mo na kaagad. Magkakamit ka ng napakagandang poster na ito mula kay Joey Velasco. Kompletong pangalan, edad at saka address. Okay? At syempre, mula sa ating mga kabataan ng Girl Scouts of the Philippines, iniiwan namin sa inyo ang mga mahalagang kataga ng ating founder, servant of God, Father Patrick Peyton, to always pray as a family, because the family that prays together stays together, and a world that prayer is a world at peace. Lahat ng yan dito lamang sa Once Upon a Saint. Yay! My dear, dear children, I, your mother, love you, and I wish to urge you to prayer. I am, dear children, tireless, and I call you even when you are far away from my heart. I feel pain for everyone who has gone astray. I beg you, surrender yourself completely to God and live the messages I am giving you. The family that prays together stays together.